Kasalukuyan pong ibinabiyahe si Attorney Gigi Reyes, ang dating Chief of Staff at kapwa-akusado ni Senator Juan Ponce Enrile para dalhin sa Philippine Heart Center. May report si Marisol Abduraman. Marisol? Kasi alam mo, nabigla nga tayo lahat kasi kaninang 8:30 ng umaga, nagpalabas ang medical bulletin nga regarding doon sa kondisyon nga nito si Atty. Gigi Reyes na 2 araw rin na confined sa Taguig Pateros District Hospital. At base doon, sinasabing bumuti na ang kalagayan niya kung ikukumpara nung Wednesday at kahapon nung una siyang dalhin nga dyan sa ospital. Ay nasa 110/70 na lamang. Hindi na rin daw siya gaano nakakaramdam ng pananakit ulo, nabawasan na rin daw ang kanyang back pain. Pero alam mo Jessica, etong past 8 lang nabigla tayo lahat nang biglang magkaroon ng paggalaw nga doon sa ospital. Nakita natin ang kapatid ni ni Gigi at ganun din nung kanyang abogado at ang kanyang mga kaibigan na nagmamadali at bitbit ang kanyang mga karga. Maya-maya pa, nakita na nga natin ang ambulansya at kinumpirma na doon na nga daw nakasakay si Atty. Reyes na bantay sarado nga ng Special Tactics and Response Team. Ito yung elite force ng BJMP. At base nga sa nakuha nating impormasyon dito mismo sa Hospital Director ng Taguig Pateros District Hospital na si Dr. Prudencio Santa Lucia, inilipat daw nila, emergency daw itong nangyari, kaya ganito na lamang daw kabigla. Dahil 4 o'clock daw kaninang hapon, nakaramdam daw ng chest pain itong si Atty. Reyes at naging persistent daw ito at nakaranas daw ito at nagreklamo sa kanila ng severe headache. Ang pinangangambahan nila Jessica ay baka raw meron na itong acute coronary event. Meron kasing history itong si Atty. Reyes na meron siyang coronary artery disease, kaya sa takot daw nila na baka kung ano na ang kondisyon na nararamdaman kanina or ano na ang sitwasyon ni Atty. Reyes, ay agad daw silang nakipag-arrange sa Philippine Heart Center na any moment daw mula kaninang hapon ay baka nga dalhin doon si Atty. Reyes. At kanina alas 8, around 8:05 to 8:10 ay yun nga, inilabas na ng Taguig Pateros District Hospital itong si Atty. Reyes at ngayon nga ay ibinabiyahin ito papuntang Heart Center. Malapit na rin tayo Jessica, medyo nahuli lamang tayo ng konti although we understand na any moment from now ay darating na siya doon sa ospital. Nang tanungin naman natin, Jessica, ang BJMP, maging sila man daw ay nagulat doon sa mga pangyayari dahil 8 o'clock daw ngayong gabi lamang tumawag sa kanilang ospital at sinabing ililipat nga nila itong si Atty. Reyes doon sa Philippine Heart Center. Siyempre, hindi naman na raw connection ng BJMP ang naging desisyon ng ospital, lalo emergency nga po ang case na ito. Jessica? Okay, Marisol, ang pinaka-importanting na catch ko sa report mo ay yung this is an emergency case. Tama ba, Marisol? Opo, yun ang sinasabi sa atin ng doktor kasi talagang sabi namin, Dok, ano ho ang nangyari? Parang kanina lang sa pinakahuli ng binigay na impormasyon sa atin, Atty. Reyes was okay, a lot better compared to her situation yesterday, pero bakit ho biglang ganun? Sabi niya, emergency kasi kaya talagang kailangan na namin siyang ilipat sa Philippine Heart Center dahil naging persistent daw ang kanyang chest pain at nakaramdam din daw siya ng pananakit ng ulo, nahirapan siyang huminga dahil wala naman daw kakayahan ang kanilang ospital para tugunan ang medical needs nitong si Atty. Reyes. They have decided to transfer her sa isang tertiary hospital, specifically na nga ito, Ma'am Jess, ang Philippine Heart Center. Kasi ang nabasa ko kanina dun sa updates ay from the Pateros Hospital, dadalhin siya sa Santa Ana, Manila, isang ospital din doon. And now, it's the Heart Center dahil merong iba pang naramdaman itong si Atty. Reyes? Oh, that's right, Ma'am Jess. Kasi ang kanilang pinangangambahan, baka raw nagkaroon na siya ng acute coronary event at they feel, sabi nitong si Atty. Santa Lucia, na ang Heart Center ang best hospital na pagbutan kay Atty. Reyes, considering na meron nga itong history ng coronary artery disease, Ma'am Jess. Okay. So ano ngayon ang mangyayari dun sa mga previous na mga utos na dapat dun sa specific na mga lugar lang? O I think Santa Ana Hospital, dapat alagay itong si Reyes. Wala na muna yung mga yon na Marisol, talagang sa Heart Center na lang muna because ito nga because of this development nga. Opo, for now, I think parang wala na muna yan yung kanilang supposed to be nga, Ma'am Jess, yung kanilang motion niya na mailipat itong si Atty. Reyes sa Santa Ana at ibang kung samang tertiary hospital siya pwede, ay supposed to be sa Tuesday pa lamang dito ng 3rd Division. So that
Sabi na rin itong si Dr. Santa Lucina, napaka-emergency ng case at ang sa tingin nila, ang Philippine Heart Center ang best na pagdalhan sa kanya ngayon ay talagang kinailangan daw siyang ilipat sa agad-agad ngayong gabi, Ma'am Che. Okay, kasi malayo rin yon na Marisol, kung emergency yon from Taguig or Pateros, dadalhin pa ng Quezon City. Maraming mga madadaan ng ibang ospital dyan andyan ang St. Luke sa Makati, merong Makati Med sa Makati mismo, at meron pang Medical City. So medyo malayo itong biyaheng ito kung emergency case nga ito. That's right, Ma'am Jess. Alam mo, nung tinanungan natin yung hospital director nga nito, talagang ang sabi ko, Doc, kung emergency, bakit ito ang layo? Sabi nila, nakipag-coordinate na kasi kami kanina, may mga hinintay lang at may mga inayos lang at hindi namin siya kaagad magalaw. Maghapon namin siyang closely monitored dahil tinintinan daw nila yung development daw ng kanyang pakiramdam. Pero nung una raw ito magreklamo at medyo hindi raw nag-improve ang kanyang kondisyon despite na binibigyan na raw daw siya ng lunas, doon na raw sila nagkaroon ng coordination. So I think naging factor din daw nila na earlier, prior to the actual pag-alis po ni Atty. Reyes doon sa hospital, and since nagkaroon na raw sila ng arrangement, so they have decided na ituloy na lang siya sa Philippine Heart Center, Ma'am Jess. Okay, maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.